Kabanata 1346. Bagamat hiniling ni The Way Hubs kay Zephyr na hanapin ang Indestructible Flower, nang tunay itong lumitaw, hindi pa rin niya mapigilan ang matinding pagkabigla sa kanyang puso. Batang ito, mahusay ka talaga. Nakatatandang kapatid, gamit ang Indestructible Flower na ito, tuluyan ng gagaling ang iyong mga sugat. Siya ang pinaghanap mo nito. Biglang tumingin si Maxim Callahan kay The Way Hubs. Napakabihirang tumubo ng Indestructible Flower, at ang lugar na pinagtutubuan nito ay puno ng matinding panganib. Nang utusan mo siyang hanapin iyon, para mo na rin siyang ipinadala sa kamatayan. Bagamat mababa ang tinig ni Maxim Callahan, ramdam na ramdam ang nag-aalab niyang galit. Ako. Biglang natigilan si The Way Hubs at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kuya, kahit hindi mo ako utusan, pupunta pa rin ako kung may pag-asa. Maraming taon na ang lumipas, pero lalo lamang lumalala ang iyong mga sugat. Habang sinasabi iyon, hindi maitago sa mukha ni The Way Hubs ang lungkot at galit. Mula noon hanggang ngayon, kung hindi dahil sa kanila, hindi sana bumagsak ng ganito ang Supreme Peak. Hindi sana tayo minamaliit at inaapi ng iba. Ngayon, kahit sinong natatanging disipulo ng Main Peak ay kaya nang apihin ang mga disipulo ng Supreme Peak. Sa wakas ay tuluyang sumabog ang matagal ng kinikimkim na galit at hinanakit ni The Way Hubs. Kasalanan ko ito. Bahagyang nanginag ang labi ni Maxim Callahan habang lumilitaw sa kanyang matigas na mukha ang bihirang bakas ng panghihinayang at kawalan ng magawa. Hindi mo kasalanan. Sila ang may kasalanan. Wala tayong kontrol sa nangyari noong taong iyon. Kung hindi dahil kina Ethan Klein at sa iba pa, bakit sana aalis si Douglas Jean? Tayo. Ahem. Biglang sumingit si Zephyr na tahimik lamang na nakatayo sa gilid. Nakita ko si Senior Brother Douglas Jean. Swoosh. Sa isang iglap, naging mabigat at seryoso ang buong silid. Buhay pa pala ang halimaw na iyon. Malamig na sambit ni Maxim Callahan. Bagamat malamig ang kanyang tono, naramdaman ni Zephyr ang hindi maitatangging ugnayan ng guro at disipulo sa kanyang pananalita. Hindi gaanong alam ni Zephyr ang buong pangyayari noong nakaraan. Ngunit mula sa reaksyon ni The Way Hubs, malinaw na hindi simpleng usapin ang lahat ng nangyari noon. Matapos pag-usapan si Douglas Jean, nagpasya si Zephyr na umalis. Tahimik siyang bumalik sa kanyang tirahan. Sa wakas, bahagyang nakahinga ng maluwag si Zephyr. Ang hari ng mga halimaw ay pansamantala niyang itinago sa loob ng storage ring. Karaniwang hindi maaaring maglaman ng buhay na nilalang ang storage ring, ngunit dahil matagal nang umiiral ang hari ng mga halimaw, nagawa nitong pansamantalang manatili roon nang walang problema. Swoosh! Dahan-dahan siyang humiga sa kama. Hindi nagtagal, agad siyang nakatulog. Sa mga nagdaang araw, labis ang kanyang pagod. Sa loob ng Immortal Secret Land, araw-araw niyang hinaharap ang panganib at kamatayan. Sa bawat hakbang, kailangan niyang maging maingat at mapagmatsyag. Kahit gaano pa lumakas ang kanyang katawan, hindi may kakaila na ang kanyang isip ay halos maubos na rin sa pagod. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pahinga. Bigla. Isang matinding kabog ng puso ang sumiklab sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y may matalim na espada na tumusok sa kanyang katawan at kaluluwa. Dahil sa matinding sakit, bigla siyang napamulat. Ho! 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 Habol hininga si Zephyr habang bumabalot sa kanyang katawan ang malamig na pawis. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib, at ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding kaba at tensyon. Bihirang makita ang ganitong ekspresyon sa kanya. Isa itong nakakakilabot na babala. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may malakas siyang pakiramdam na may paparating na napakalaking panganib. Kabanata 1347. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganitong masamang kutob. Naramdaman na rin niya ito noon sa Immortal Secret Land, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw at mas matindi. Halos hindi siya makahinga dahil sa matinding kirot sa kanyang dibdib. Napakalinaw ng pakiramdam na iyon. Noong sinaunang panahon, may mga eksperto na nakakamit ang kaisahan ng langit at tao upang magamit ang kapangyarihan ng langit at lupa. Kapag naabot nila ang antas na iyon, kaya nilang masilip ang hinaharap. Siyempre,
mayroon ding ilang tao na nakakaramdam kapag may mangyayaring hindi maganda sa kanilang mga mahal sa buhay, o kaya na may nagkakaroon ng kakaibang pakiramdam dahil sa malalim na ugnayan. Habang nakatingin kay Zephyr, mahinahong sabi ng Nine Netherbird. Talaga. Seryoso ang mukha ni Zephyr. Napakalinaw at napakalakas ng pakiramdam na ito. Kung minsan lang sana itong mangyari, maaari pa niyang baliwalain. Ngunit ilang ulit na itong nangyari, dahilan upang hindi maiwasang maghinala ni Zephyr. Wala yan. Sa antas ng lakas mo ngayon, walang mangangahas na galawin ang mga taong malapit sa'yo, lalo na ikaw. Pag-alo ng Nine Netherbird. Dahil sa mga salitang iyon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Zephyr. Nanatili pa siya ng ilang araw sa banal na lungsod ng ulap. Sa mga panahong iyon, paulit-ulit niyang hinanap si Laiyan, ngunit wala siyang nakuhang balita. Mula pa noong mangyari ang insidente sa Immortal Secret Land, tila tuluyan nang naglaho si Laiyan. Kahit anong paghahanap ni Zephyr, wala siyang makitang bakas nito. Matapos ang maraming kabiguan, napilitan na lamang siyang sumuko pansamantala. Mukhang sadyang iniiwasan siya ni Laiyan. Gayunpaman, nakapagpasya na si Zephyr. Pagbalik niya sa The Boundless Academy, personal siyang pupunta sa Oriental Peak upang hanapin si Laiyan. Kahit kailanganin pa niyang piliting pumasok, gagawin niya. Para kay Zephyr, napatunayan na ang kawalang kasalanan ni Laiyan. Dahil dito, alam niyang kailangan niyang panagutan ang lahat. Gaano man siya iwasan ni Laiyan, hindi siya susuko. Bukod dito, bilang isang lalaki, hindi niya matatanggap na maaga ng iba ang babaeng mahal niya. Habang nananatili sa banal na lungsod ng ulap, hindi rin pinabayaan ni Zephyr ang kanyang pagsasanay. Sa kasalukuyan niyang antas ng cultivation, maging ang ilang elder ng The Boundless Academy ay hindi na kayang makipagsabayan sa kanya. Ngunit malinaw kay Zephyr na mahaba pa ang kanyang tatahaking landas sa martial arts. Marami pa rin siyang makapangyarihang kaaway. Bukod kay Findy, na patuloy pa ring nagbabantang patayin siya, mayroon ding mga eksperto mula sa iba't ibang sekta, gaya ni Chi Shenzi ng Bright Gold Sect, Nangong Banlong ng Great Yan Sect, at maging ang Palace Master ng Hentian Palace. Lahat sila ay naghihintay ng pagkakataong maalis siya. Ang mga ekspertong nasa antas ng Academy Master ay matagal nang lumampas sa Spirit Stage at nakapasok na sa Alchemy Realm. Bagamat kayang lumaban ni Zephyr sa mas matataas na antas kaysa sa kanya, hindi pa rin niya kayang hamanin ang mga eksperto ng Alchemy Realm. Kapag tunay silang nagharap, malaki ang posibilidad na mapatay siya agad. Sa ngayon, wala pa akong kakayahang labanan ang mga nasa antas ng Academy Master, hindi hanggat hindi ko lubos na nauunawaan ang multo ng emperador at nagagamit ang buong kapangyarihan nito. Kapag nangyari iyon, magiging pinakamalakas kong alas ang kapangyarihang iyon, katulad ng Lightning Spear, upang makalaban lampas sa aking antas. Noon pa man, kahit nasa strength stage pa lamang siya, nagawa ng gamitin ni Zephyr ang Lightning Spear upang labanan ang mga mas malalakas na kalaban. Lalo na ngayon. Kaya naman, lubos ang kanyang tiwala sa kapangyarihan ng multo ng emperador. Kabanata 1347. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong masamang kutob. Nangyari na rin ito noon sa Immortal Secret Land, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw at mas matindi ang pakiramdam. Parang may mabigat na pumipisil sa kanyang puso. Napakalinaw ng sakit na iyon. Noong sinaunang panahon, may mga eksperto na kayang maabot ang kaisahan ng langit at tao upang magamit ang kapangyarihan ng langit at lupa. Kapag naabot nila ang antas na iyon, kaya na nilang masilip ang hinaharap. Siyempre, mayroon ding ilang tao na nakakaramdam kapag may masamang nangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay, o kaya na may nakararanas ng psikolohikal na epekto. Habang nakatingin kay Zephyr, mahinang sabi ni Nine Netherbird. Talaga. Seryosong tanong ni Zephyr. Napakalinaw at napakalakas ng pakiramdam na iyon ngayon. Kung minsan lang sana itong nangyari, maaari pa niya itong baliwalain. Ngunit ilang beses na itong paulit-ulit na lumitaw, dahilan upang magsimula siyang magduda. Wala yan. Sa lakas mo ngayon, walang mangangahas na galawin ang mga taong malapit sa'yo, lalo na't ikaw mismo ang kanilang kinatatakutan. Pag-alo ni Nine Netherbird. Dahil sa mga salitang iyon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Zephyr.
Nanatili pa siya ng ilang araw sa banal na lungsod ng Ulap. Sa mga nakalipas na araw, paulit-ulit niyang hinanap si Laiyan, ngunit sa bawat pagbabalik niya ay wala siyang nakukuhang balita. Mula nang mangyari ang insidente sa Immortal Secret Land, tila misteryosong naglaho si Laiyan. Kahit anong paghahanap ni Zephyr, wala pa rin siyang natagpuang bakas nito. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi sumuko pansamantala. Mukhang sadyang iniiwasan siya ni Laiyan. Gayunpaman, nakapagpasya na si Zephyr. Pagbalik niya sa The Boundless Academy, pupunta siya mismo sa Oriental Peak upang hanapin si Laiyan. Kahit kailanganin pa niyang piliting pumasok, sisiguraduhin niyang makikita niya ito. Para kay Zephyr, napatunayan na ni Laiyan ang kanyang kawalang sala, kaya nararapat lamang na panagutan niya ito. Gaano man ito umiwas, hindi siya susuko. Bukod pa roon, bilang isang lalaki, hindi niya matatanggap na maaga ng iba ang babaeng minamahal niya. Sa mga panahong iyon, hindi rin pinabayaan ni Zephyr ang kanyang pagsasanay. Sa kasalukuyang antas ng kanyang cultivation, kahit ang mga elder ng The Boundless Academy ay hindi na kayang maging banta sa kanya. Ngunit malinaw kay Zephyr na napakahaba pa ng kanyang tatahaking landas sa martial arts. Bukod dito, marami pa rin siyang mapanganib na kaaway. Hindi lamang si Findy ang patuloy na nagbabanta sa kanya, naroon din sina Chi Shenzi ng Bright Gold Sect, Nanggong Banlong ng Great Yan Sect, at maging ang Palace Master ng Hentian Palace. Lahat sila ay naghihintay ng pagkakataong mapatay siya. Ang mga ekspertong nasa antas ng Academy Master ay matagal nang lumampas sa Spirit Stage at umabot na sa Alchemy Realm. Bagamat kayang lumaban ni Zephyr sa mas mataas na antas kaysa sa kanya, hindi pa rin niya kayang harapin ang mga eksperto ng Alchemy Realm. Kapag totoong naglaban sila, malaki ang posibilidad na mapatay siya sa loob lamang ng maikling panahon. Sa kasalukuyan, wala pa akong kakayahang labanan ang mga nasa Academy Master Realm hanggat hindi ko lubos na nauunawaan ang multo ng Emperador at nakokontrol ang buong kapangyarihan nito. Kapag nangyari iyon, magiging pinakamalakas kong alas ang kapangyarihang iyon, katulad ng Lightning Spear, upang makalaban ako ng lampas sa sarili kong antas. Noong nasa Strength Realm pa lamang siya, nagamit na ni Zephyr ang Lightning Spear upang makipagsabayan sa mas malalakas na kalaban. Lalo na ngayon na mas mataas na ang kanyang antas. Dahil dito, lubos ang tiwala ni Zephyr sa kapangyarihan ng multo ng Emperador. Kabanata 1349. Habang patuloy na bumibilis si Zephyr, di nagtagal ay lumitaw sa kanyang harapan ang isang dambuhalang multo na umaabot sa taas na 1,000 metro. Sa mismong sandaling lumitaw ito, dumagundong ang kulog at kumislap ang kidlat sa buong paligid. Ang kamera na gawa sa kidlat ay mabangis na sumasayaw sa paligid ng katawan nito. Saan man ito dumaan, nabubuo ang isang dagat ng kidlat. Sa kaibuturan ng kidlat na dragon ay makikita ang matatalim na kuko nito. Sa ibaba naman ay rumaragasa ang isang ilog ng kidlat, habang napapalibutan ito ng mga dambuhalang ahas ng kidlat na tila gustong takpan ang buong mabituing kalangitan. Iba't ibang anyo ng mga banal na halimaw ang patuloy na nagbabago at nag-eebolusyon, dahilan upang maging mas nakakatakot ang buong paligid. Ngunit hindi nagulat si Zephyr sa tagpong iyon. Tahimik lamang siyang nakatitig sa napakalaking multo ng Emperador sa kanyang harapan. Kumakaway ang maharlikang kasuotan nito habang ang trono sa ilalim niya ay naglalabas ng banal at sinaunang aura, na tila sinasabayan ng walang katapusang pag-awit at papuri ng mga sinaunang pantas. Swoosh! Patuloy na sumulong si Zephyr. At sa wakas, dahan-daang iminulat ng multo ng Emperador ang kanyang mga mata at tumingin diretso kay Zephyr. Hindi na ito ang unang beses na naranasan ni Zephyr ang ganitong sitwasyon. Sa bawat pagkakataong nagkakaroon sila ng maikling pagtatagpo, agad siyang naitatuboy palabas ng phantom space ng Emperador dahil sa napakalakas na pagyanig. Ngunit sa pagkakataong ito, buong lakas niyang pinanatili ang kanyang kamalayan habang hindi inaalis ang tingin sa multo ng Emperador. Unti-unting may kakaibang uri ng focus na dumaloy sa kanyang isipan. Sa ilalim ng kapangyarihang iyon, pakiramdam niya ay patuloy na lumalawak at tumitindi ang kanyang kamalayan, na para bang paulit-ulit itong hinahampas ng kapangyarihan ng kidlat. Habang dumaraan ang libu-libong hampas, nagsimulang kumislap ang kakaibang mga kidlat at kulog sa paligid ng kanyang katawan.
Nang umabot sa sukdulan ang kanyang pangunawa, bahagyang nanginig ang katawan ni Zephyr. Sayang. Mahina niyang buntong hininga habang dahan daw ang minumulat ang kanyang mga mata. Ramdam niyang papalapit na siya ng papalapit sa tunay na kapangyarihan ng multo ng emperador. Kaunti na lamang at mas lalo pa sana niyang mauunawaan ito. Anong nangyari? Tanong ni Zephyr habang tumitingin kay Nine Netherbird, na may kumikislap na kidlat sa kanyang mga mata. May paparating. Kalmadong sagot ni Nine Netherbird habang bahagyang itinataas ang mga pakpak nito. Swoosh! Bahagyang kumislap ang evil breaking eye ni Zephyr, at gaya nga ng inaasahan, may isang figurang mabilis na papalapit sa kanyang tirahan. Sa mga panahong ito, karaniwan ng may mga disipulo mula sa main peak na bumibisita sa kanya, kaya hindi na iyon bago para kay Zephyr. Ngunit nang malinaw niyang makita ang taong paparating, bahagyang kumaibot ang kanyang puso. Siya pala. Bulong ni Zephyr habang bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahang ang taong iyon ang darating. Ang lalaki ay may gwapong anyo at nakasuot ng banal na kasuotan ng isang disipulo. Umaagos ang makapangyarihang aura mula sa kanyang katawan habang naglalakad siyang tila isang dragon o tigre, punong-puno ng awtoridad at karisma ng isang emperador. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Aiden Lee ng dinastiyang Ahi. Swoosh! Sa isang iglap, hinati ni Zephyr ang himpapawid at mabilis na sumugod sa direksyon ni Aiden Lee. Sa sandaling iyon, bakas sa mukha ni Aiden Lee ang matinding pagkabalisa habang mabilis siyang tumatakbo. Ngunit biglang nanlabo ang kanyang paningin, at isang batang figure ang lumitaw mismo sa kanyang harapan. Zephyr. Habang nakatitig sa binatang nasa harap niya, hindi napigil ang magpakita ng masalimuot na damdamin sa mga mata ni Aiden Lee. Hindi niya maiwasang maalala ang binatang minsan niyang sinubukang pigilan noon. Aiden Lee, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Nakangiting bati ni Zephyr habang nakatingin sa kanya. Kabanata 1350. Oo, matagal na, Zephyr, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Nang tumingin si Aiden Lee kay Zephyr, naging seryoso ang kanyang mukha, tila may mabigat siyang balitang dala. Sa loob ng The Boundless Academy, isang tahimik at payapang aura ang dumadaloy sa paligid. Ang mga disipulo mula sa iba't ibang tuktok ay abala sa masidhing paglilinang. Matapos ang pagsubok sa Immortal Secret Land, halos lahat ay nakaranas ng malaking pagbabago. Lalo na ang mga disipulong nakapasok at ligtas na nakabalik mula roon. Malaki ang agwat ng kanilang lakas kumpara sa ibang mga disipulo ng Academy. Isa sa mga dahilan nito ay ang mga espiritual na kayamanang kanilang nakuha sa loob ng Immortal Secret Land. Matapos mapino ng mga kayamanang iyon ang kanilang mga katawan, kinakailangan pa ng panahon upang tuluyang masipsip at mapakinabangan ang buong kapangyarihan nito. Banayad ang ihip ng hangin, at maliwanag ang sikat ng araw. Iba't ibang kulay ng liwanag ang dumadaloy sa himpapawid, habang ang sinaunang enerhiya ay kumakalat sa buong paligid. Ang ilan sa enerhiyang ito ay nagsanib at naging tila isang banal na ilog na walang tigil sa pag-agos. Dahil dito, ang buong The Boundless Academy ay naging parang isang sagrado at dalisay na lupain. Sa himpapawid, isang berdeng liwanag ang biglang sumiklab. Mula rito, dahan daw ang bumaba ang isang sinaunang nilalang na kahawig ng dragon. Pagkatapos, sumipsip ito ng napakalakas na espiritual na enerhiya gamit ang bibig nito. Sa di kalayuan, isang dambuhalang banal na talon ang bumagsak mula sa kalangitan. Mistula itong isang puti at pilak na dragon na kumikislap sa ilalim ng liwanag, habang ang rumaragasang tubig nito ay naglalabas ng nakabibighaning karelagan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang sumabog ang isang nakakikilabot na aura. ROOOAAR. Isang napakalakas na ungol, tila mula sa isang sinaunang dragon, ang umalangaw sa buong paligid. Boom! Kasabay nito, isang matinis at mahabang huni ng ibon ang yumanig sa kalangitan. Sa isang iglap, nayanig ang buong The Boundless Academy. Sa ibabaw ng kalawakan, isang dambuhalang itim na ibon ang sumulpot mula sa isang pangunahing tuktok na nababalot ng walang hanggang apoy. Ang lugar na iyon ay ang Supreme Peak. Sa sandaling marinig ang nakakatakot na huni, halos lahat ng nilalang sa loob ng ilang daang milya ay hindi napigil ang manginig sa takot, na para bang nakaharap sila sa isang Diyos.
Anong nangyayari? Anong klaseng aura ito? Nagulantang ang lahat. Ang buong katawan ng ibon ay maitim na parang tinta, habang ang apoy na bumabalot dito ay tila nagmula sa kailaliman ng kadiliman. Habang umaalingaw-ngaw ang matinis nitong sigaw, saglit itong huminto sa ere bago biglang naglaho. Bahagyang gumalaw si Elder Albert ng Spiritime Peak habang dahan-daang kumikislap ang kanyang matatalim na mata. Nagmumula iyon sa direksyon ng Supreme Peak. Anong nangyari roon? Samantala, sa Oriental Peak, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Lucia Pearson. Sa kanyang harapan ay tahimik na nakatayo ang isang babaeng may nakamamanghang figure. Tahimik lamang ito, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab na apoy. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang mapupulang labi, na parabang nakapagpasya na siya sa isang mahalagang bagay. Layan, ano ba talaga ang nangyari? Bakit kailangan mong umalis sa The Boundless Academy sa oras na ito, at ROOOAR? Bago pa matapos ni Elder Lucia Pearson ang kanyang sasabihin, isang galit at masakit na ungol ang muling sumabog sa kalangitan. Parang isang true dragon na malubhang nasugatan. Kasabay nito, muling umalangaw-ngaw ang mahabang huni ng ibon. Sa isang iglap, isang nakakapasong aura ang dumaan sa buong Oriental Peak bago tuluyang naglaho. Ito ba? Nanlaki ang mga mata ni Elder Lucia Pearson habang nakatitig sa itim na liwanag sa kalawakan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, malinaw na nasal ayan sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla.